Mga kapuso, bahagyang lumakas habang patuloy na lumalapit sa extreme northern Luzon ang bagyong Marce. Huling namataan ng pag-asa ang bagyong Marce, 175 kilometers silangan ng Apari, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 165 kilometers per hour. Nakataas po ang tropical cyclone wind signal number 4 sa northern portion ng mainland Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, northeastern portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Signal number 3 naman sa Batanes, nalalabing bahagi ng Cagayan at ng Apayao, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, northern portion ng Abra at northern portion ng Ilocos Sur. Signal number 2 ang northern at central portions ng Isabela, nalalabing bahagi ng Abra, buong Caliga, Mountain Province, northern portion ng Ifugao, northern portion ng Benguet, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur at northern portion ng La Union. Wind signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng La Union, Pangasinan, nalalabing bahagi ng Ifugao at ng Benguet, nalalabing bahagi ng Isabela, buong Quirino, Nueva Vizcaya, northern at central portions ng Aurora, northern portion ng Nueva Ecija at northern portion ng Zambales. Tutukan po dito sa Balitang Hali ang 11 AM Bulletin kaugnay sa bagyong Marce at ang bagong listahan ng mga lugar na may wind signal. Mamayang hapon hanggang madaling araw bukas, posibleng lumapit o maglandfall ang bagyo sa Babuyan Islands o sa northern portion ng mainland Cagayan. Pinag-iingat ang mga nakatira sa ilang coastal areas ng Cagayan at Ilocos Norte mula sa banta ng lagpas 3 metrong taas ng daluyong o storm surge. 2.1 hanggang 3 meters naman ang nagbabanta sa mga baybayin ng Batanes, Cagayan, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Maaaring namang umabot sa 1 hanggang 2 metrong taas ng alon ang mararanasan sa coastal areas ng La Union at Isabela. Iwasan na po munang magtungo sa baybayin o beach. Kanselahin na rin ang mga aktibidad sa laot. Maalon at delikado sa mga sasakyang pandagat ang pumalaot sa mga baybayin ng Cagayan Valley, Ilocos Region at sa ilang dagat sakop ng Zambales at Aurora. Sa mga susunod na oras, asahan na ang pagtindi ng buhos ng ulan. Ayon sa Pag-asa, intense to torrential rains o matitinding ulan ang mararanasan sa Cagayan at Apayao. Heavy to intense rains o malalakas hanggang matitinding ulan ang asahan naman sa Ilocos Norte, Batanes at Abra. Posible naman ng moderate to heavy rains o katamtaman hanggang malalakas na ulan sa Ilocos Sur, Kalinga, La Union, Isabela at Mountain Province. Pinaalerto ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, tuloy-tuloy ang ulan sa halos buong northern Luzon. Asahan ng intense to torrential rains. Uulanin din ang ilan pang bahagi ng bansa dulot ng trough o extension ng bagyo o kaya naman ay bunsod ng mga local thunderstorm. Walang supply ng kuryente sa ilang bayan sa Cagayan bunsod ng bagyong Marce. Tuloy-tuloy naman ang pagpapalikas sa mga residente. May ulat on the spot si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Rafi, sa mga oras nga na ito ay ramdam na ang hagupit ni Bagyong Marce dito nga sa probinsya ng Cagayan. Ramdam na yung malakas na hangin dito sa bayan ng Gonzaga, lalo na sa mga coastal barangays. Matataas at malalakas na rin ang alon sa mga baybayin. Wala nang supply ng kuryente sa ngayon sa ilang bayan sa Cagayan, kagaya sa bayan ng Santa Ana, Bogey, Gonzaga, Lasam, Lalo, Bagao at maging sa bayan ng Alakapan. Pahirapan na rin ang communication line sa bayan naman ng Kalayan. Tuloy-tuloy na yung paglilikas sa ngayon sa mga residente, lalo na yung mga nakatira sa coastal areas. As of 9 a.m., aabot na sa halos 5,000 families ang nasa mga evacuation center. Intense to torrential rain ang inaasahan sa Cagayan ngayong araw. May gale warning din o babala ng malakas na hangin at masungit na dagat. Posibleng umabot ang mga alon sa taas na mula 5 hanggang 11 feet. Sa ngayon, patuloy ang monitoring ng otoridad sa iba't ibang bayan dito nga sa probinsya ng Cagayan. At samantala, nasa 4.6 meters na ang antas ng Cagayan River, lampas na yan sa alarm level. Rafi? Maraming salamat at ingat kayo dyan, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Sa ibang balita, posibleng maharap sa kasong kriminal ang nirelieve na spokesperson ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na si Winston Casio.
Kaugnay yan sa pananampal ni Casio sa isang Pilipinong empleyado ng ni-raid na BPO sa Bagak, Bataan nitong October 31. Ayon kay PAOK Executive Director Gilbert Cruz, pwedeng magsampan ng reklamo ang sinampal na BPO worker. Kung hindi, maaari pa rin maharap sa administrative case si Casio. Magsasagawa naman ng sariling investigasyon ng Commission on Human Rights para malaman kung may nilabag ng karapatang pantao si Casio. Una nang humingi ng paumanhin si Casio sa nagawa at handa raw harapin ang anumang parusang ipapataw sa kanya. Nagawa niyang manampal dahil daw binastos ang isang tauhan ng PAOK. Nirelieve muna sa kanyang pwesto si NCRPO Director Police Major General Sidney Hernia. Alinsunod sa utos ni PNP Chief Romel Marbil, 10 araw tatagal ang administrative relief ni Hernia na idinawit sa pangingikil umano sa ilang Chinese na nahuli sa nangyaring raid sa Ermita, Maynila kamakailan. Ayon sa mga nagreklamo, sinubukan daw silang hinga ng tig 1 milyong piso para makakuha ng abogado. Pinalagan din ng mga Chinese ang pag-aresto sa kanila at hindi pagbasa umano ng Miranda rights na nagsasaad ng kanilang karapatan. Sinisika pa naming makuha ang pahayag ni Hernia tungkol dito. Una na niyang iginiit na walang basihan ang aligasyong extortion at handa raw niya yung harapin sa tamang oras at lugar.